Ang dahilan kung bakit ang gobyerno ng Pransiya ngayon ay nababalot sa isang di inaasahang pagkabigla ay nagsimula sa isang malawakang paglalakbay ng 790 na miyembro ng pinakamataas na antas ng lipunan patungong Pilipinas. Ang nagtulak sa kanila ay isang tsismis na yumanig sa pundasyon ng kanilang pagmamalaki bilang mga Pranses. Ang Pilipinas ay 15 taon na ang abante sa atin. Imposible. Hindi iyan maaari. Ang Pransiya, ang bansa ng sining at kasaysayan, ay hindi maaaring mahuli sa isang bansa sa Asya. Ngunit ang mga salitang binitawan ni Madame Dubois, isang dating opisyal ng Ministry ng Kultura, pagkatapos niyang bumalik ay isang deklarasyon ng pagkatalo na nagpayanig sa buong Pransiya. Nahuli tayo ng 20 taon, nabubuhay tayo sa nakaraan, ang hinaharap ay nasa Pilipinas. Ano ang nakapanlulumong agwat na nasaksihan ng mga piling-piling Pranses na ito na may 300 taon ng tradisyon sa sandaling lumapag sila sa Ninoy Aquino International Airport? Ito ang talaan ng 7 araw na yumanig sa kanila kung saan ang kanilang mapagmataas na karangalan ay gumuho sa harap ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ngayon, ilalahad natin ang buong kwento. Ang mga miyembro ng mataas na lipunan ng Pransiya ay sabay-sabay na dumating sa NAIA. Dahil sa tsismis na ang Pilipinas ay 15 taon nang nauuna sa Pransiya, 790 sa kanila ang sabay-sabay na naglakbay. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ng Pransiya ay nasa estado ng pagkabigla. Ito ay dahil 790 sa mga pinakakilalang personalidad sa Paris ang sabay-sabay na nag-book ng flight patungong Pilipinas. Ang dahilan, napanalunan ng Pilipinas ang World Digital Government Evaluation ng 2 beses na magkasunod. Kumalat ang balita na ang kanilang mga sistema ng gobyerno, kabilang na ang pambansang administrasyon, ay mas moderno kaysa sa Pransiya. Agad na nagsagawa ng di-formal na investigasyon ang gobyerno ng Pransiya, ngunit mas nakakagulat ang nangyari pagkatapos nilang bumalik. Sa isang panayam sa Le Monde, isang bombang pahayag ang binitawan ng dating opisyal ng Ministry ng Kultura. Nahuli ang Pransiya ng 20 taon sa Pilipinas. Personal kong nakita ang katotohanan. Ang isang pahayag niya ay sapat na para guluhin ang buong lipunang Pranses. Ano nga ba ang kanilang natuklasan sa Pilipinas? Bakit isinuko ng mga pinakamahuhusay na isip ng Pransiya ang kanilang 300 taon ng pagmamalaki sa kultura at inamin ang katotohanan? Narito ang nakakagulat na talaan ng 7 araw kung saan gumuho ang kayabangan ng Pransiya batay sa kanyang personal na karanasan. Bago tayo magsimula, para sa aming inspirasyon, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Magandang araw. Ako si Sophie Dubois, isang dating opisyal sa Ministry ng Kultura ng Pransiya at ngayon ay isang propesor ng kasaysayan ng sining sa Sorbonne University. Mula sa bintana ng aking pag-aaral sa aking tahanan sa 16th Arrondissement, tanaw ko ang Eiffel Tower. Araw-araw, tuwing alas 4 ng hapon, nauupo ako sa tabi ng bintanang iyon, umiinom ng isang baso ng Bordeaux wine, at nagbabasa ng tula ni Verlaine. Ito ang aking ritual, ang aking buhay. Isang kagandahan dahil hindi ito nagbabago. 3 taon na akong retirado, ngunit abala pa rin ang aking mga araw. Tuwing Miyerkules, dumadalo ako sa board meeting sa Louvre Museum. Tuwing Huwebes, nakikipaghapunan ako sa aking mga dating kasamahan. Ang hapon ng Biyernes ay ginugugol ko sa paglalakad sa hardin ng Palace of Versailles. Sa katapusan ng linggo, kasama ang aking asawang si Jean, nililibot namin ang mga tindahan ng libro sa tabi ng Ilog Seine at umiinom ng espresso sa isang cafe sa Saint-Germain. Isang perpektong buhay. Ipinanganak bilang isang Pranses at ang pagtanda sa bansang ito ay isang biyaya na mismo. Isang gabi ng Huwebes, naghahapunan ako kasama ang mga dati kong kasamahan sa isang mamahaling restaurant sa Le Marais. Sila ay mga kaibigan kong nakatrabaho sa Ministry ng Kultura, karamihan ay retirado na rin at nasa huling bahagi na ng kanilang 60s. Palagi kaming nag-uusap tungkol sa parehong mga bagay, ang kahusayan ng kulturang Pranses, ang kinabukasan ng Europa, at ang aming pag-aalala sa pagiging materialistiko ng mundo. Ang gabing iyon ay hindi naiiba. Si Pierre,
na dating nasa Ministry ng Pananalapi, ay masigasig na tinatalakay ang kababawan ng kulturang Amerikano. Si Marie, mula sa Ministry ng Edukasyon, ay pinupuna ang mga problema sa sistema ng edukasyon ng Britanya. Tumango ako habang ninanamnam ang aking chablis. Mayroon tayong 300 taon ng kultura, sabi ko. Ang bansang nagluwal sa Enlightenment, ang bansang nagdeklara ng mga karapatan ng tao, ang bansang nagtayo ng Louvre at Versailles. Kahit gaano pa magbago ang mundo, ang dignidad ng Pransiya ay hindi magbabago. Sumang-ayon silang lahat. Ganoon nga, iyon ang aming pinaniniwalaan, na ang Pransiya ay mananatiling sentro ng mundo, na ang aming buhay ay perpekto, at ang ibang mga bansa ay maaari lamang mangarap na maging tulad namin. Sa taxi pa uwi, nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang ganda ng Paris sa gabi. Ang mga ilaw ng kalye na sumasalamin sa ilog, ang silweta ng Notre Dame Cathedral, ang kadakilaan ng Arc de Triomphe sa di kalayuan. Lahat ng ito ay amin. Ang pagmamalaki ng pagiging Pranses, ang aking pagkakakilanlan. Pagdating ko sa bahay, nanonood ng telebisyon ang aking asawang si Jean sa sala. Siya ay isang dating diplomatiko, mas konserbatibo kaysa sa akin. Kumusta ang gabi? Tanong niya. Tulad ng dati. Isang pagkakataon upang kumpirmahin ang kadakilaan ng ating Pransiya, ngumiti siya. Mabuti iyan. Kahit gaano pa magbago ang mundo, tayo ay hindi dapat magbago. Tumango ako. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, kontento ako. Sa loob ng 65 taon, hindi ko kailanman kinuwestiyon ang aking buhay. Ang pagiging Pranses, ang pag-abot sa posisyon sa ministry, ang pagiging miyembro ng board sa Louvre lahat ay nasa perpektong landas. Ngunit hindi ko alam noon na sa loob lamang ng ilang araw, ang aking perpektong mundo ay madudurog. Nang sumunod na Martes ng umaga, tumunog ang aking telepono. Si Claude, isang dating kasamahan at dating ministro ng panloob. May kakaibang tensyon sa kanyang boses. Sophie, abala ka ba? Hindi naman, maayos lang. Bakit? May kakaibang nangyayari. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng personal. Isang oras ang lumipas, nagkita kami sa Café de Flore sa Saint Germain. Hindi tulad ng dati, maputla siya. Ang isang ginoo na nasa kalagitnaan ng kanyang 70s ay tila labis na nababagabag. Ano ba talaga ang nangyayari? Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita sa akin. Ang screen ay nagpapakita ng isang listahan ng booking mula sa isang travel agency. Ano ito? 790 na miyembro ng mataas na lipunan ng Paris ang sabay-sabay na nag-book ng flight patungong Pilipinas. Sa loob ng nakaraang 2 linggo. Pilipinas? Nagtaka ako. Mayroon bang konsierto ng K-pop o ano? Umiling si Claude. Hindi. Sila ay mga taong tulad natin. Mga CEO ng kumpanya, dating opisyal ng gobyerno, doktor, propesor. At bigla na lang, sabay-sabay silang pupunta sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Pero bakit? Nanalo raw ang Pilipinas sa World Digital Government Evaluation ng 2 beses na magkasunod. Sinasabing ang kanilang sistema ng administrasyon ay mas abante ng 15 taon kaysa sa atin. Imposible. Alam mo kung gaano kasistematiko ang administrasyon ng Pransiya. Iyon din ang inisip ko, buntong hininga ni Claude. Kaya naghanap ako ng isang dokumentaryo. Pinindot niya ang screen ng tablet. Nagsimulang mag-play ang video. Lumitaw ang imahe ng Ninoy Aquino International Airport. Isang malaking kisame na gawa sa salamin, isang sahig na walang katapusan, at maayos na pila ng mga tao. Napigil ko ang aking hininga. Mas malinis at mas moderno ito kaysa sa Charles de Gaulle Airport. Sumunod ang eksena sa MRT ng Maynila. Ang mga platform ay ganap na nakasara sa mga glass door, real-time na impormasyon ng pagdating sa mga screen at mga pasaherong tahimik at maayos na naghihintay. Naalala ko ang luma at madilim na Itsura NG, Paris Metro. Pagkatapos ay ang sistema ng kalusugan. Sinasabi na sa Pilipinas, posible ang isang komprehensibong pagsusuri sa loob ng isang araw. Sa Pransiya,
Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3 linggo. Nang matapos ang dokumentaryo, natulala ako. Maingat na nagtanong si Claude, ano sa tingin mo? Hindi ako makasagot. Ang isip ko ay naguguluhan. Ayaw kong aminin. Ngunit ang mga imaheng nakita ko ay nakakagulat. Malamang pinalaki lang iyan. Mga video para sa promotion. Umiling si Claude. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, Sophie. Ang NAIA ay nakatanggap ng pinakamataas na rating sa International Airport Evaluations. Ang on-time performance rate ng MRT sa Maynila ay 99.9%. At ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas ay pangalawa sa pinaka-episyente sa buong mundo. 99,9%. Ang sa Paris Metro ay hindi man lang umabot ng 60%. Natahimik kami. Maingay ang kafe, ngunit ang aming mesa ay tahimik. May nagsimulang gumalaw sa aking dibdib. Ang katiyakan na pinanghawakan ko sa buong buhay ko ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Iniisip kong pumunta, sabi ni Claude. Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Hinawakan ko ang aking tasa ng kape. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Hindi ba iyan isang kahihiyan? Ang Pransiya, pupunta para matuto sa isang bansa sa Asya? Ang pag-aaral ba ay isang kahihiyan? Tinitigan ako ni Claude ng diretso sa mata. Kung tayo ang nagkakamali, hindi ba't iyon ang mas malaking kahihiyan? Nang hapong iyon, pag-uwi ko, nagkulong ako sa aking study at nagsaliksik tungkol sa Pilipinas. Economic Growth Rate, Technology Innovation Index, antas ng edukasyon, pamumuhunan sa infrastruktura. Habang nagbabasa ako, lalo akong namamangha. Isang bansa na dating dumanas ng maraming pagsubok ay ngayon isa na sa mga pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa rehiyon. Nangunguna sa digital finance, business process outsourcing, at may lumalagong industriya ng teknolohiya. At ang higit na nakakagulat ay ang mataas na antas ng digital literacy ng mga mamamayan. Pinatay ko ang monitor at tumingin sa labas ng bintana. Ang Eiffel Tower ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Maganda pa rin. Ngunit kakaiba. Iba ang hitsura nito ngayon. Tila isang monumento na nakakulong sa nakaraan, isang kupas na kaluwalhatian. Nang gabing iyon, maingat kong kinausap ang aking asawang si Jean. Mahal, paano kung pumunta tayo sa Pilipinas? Ibinaba niya ang kanyang diaryo at tumingin sa akin. Pilipinas? Bakit bigla? Nagtataka lang ako. Totoo ba talaga na mas abante sila sa atin? Inalis ni Jean ang kanyang salamin. Hindi iyan tulad mo. Palagi mong sinasabi na ang Pransiya ang pinakamahusay. Hindi ako makasagot. Totoo nga ba? Ang mga pinaniniwalaan ko ba ay katotohanan? Sige, pumunta tayo, sabi niya. Na ikinagulat ko. Maaaring mayanig ang iyong pananaw sa mundo, ngunit kailangan din nating malaman ang katotohanan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin sa kisame, nag-isip ako. Sa loob ng 65 taon, sa unang pagkakataon, ang aking mga paniniwala ay nayayanig. Ang tiwala na ang Pransiya, ang pinakamahusay. Ang katiyakan na ang aming kultura ay nakahihigit. Lahat ng iyon ay gumuho. At natakot ako. Paano kung mali ako? Paano kung talagang nahuhuli ang Pransiya? Ano ang gagawin ko? Ngunit kasabay nito, kailangan kong malaman. Ano ang katotohanan? Ano ang realidad? Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa isang travel agency sa Champs-Élysées. Gusto kong mag-book ng flight papuntang Pilipinas. Nagulat ang empleyado. Si Professor Dubois. Pupunta sa Pilipinas? Oo, economy class, pakiusap. At hindi isang 5-star hotel, kundi isang business hotel. Sigurado po kayo? Gusto kong makita ang tunay na Pilipinas. Hindi ang palamuti, kundi ang totoong itsura. Paglabas ko sa travel agency, napagtanto ko. Sa unang pagkakataon sa aking 55 taon, tinanggap ko ang posibilidad na maaaring hindi ang Pransiya ang pinakamahusay. Ito ay nakakatakot. Ngunit kasabay nito, isang pakiramdam ng kalayaan. Isang linggo bago ang pag-alis, araw-araw akong nagbasa tungkol sa Pilipinas. Habang mas marami akong nababasa, mas lalo akong namamangha. Habang mas namamangha, mas natatakot.
At habang mas natatakot, mas gusto kong malaman. At sa wakas, dumating ang gabi bago ang pag-alis. Habang nag-iimpake, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang 65 taong gulang na babae, isang taong buong buhay, na naniwala sa kahusayan ng kulturang Pranses. Ngunit bukas, magbabago iyon. Maaaring gumuho ang aking pananaw sa mundo, o maaaring mas lalong tumibay. Alinman sa dalawa, handa na ako. Handa na akong harapin ang katotohanan. Lumapag ang Air France Flight 994 sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad, nakarating ako sa Pilipinas. Mula sa masikip na upuan ng economy class, tumayo ako at naramdaman ko ang sakit sa buong katawan. Isang pagsubok para sa isang katawan na sanay lamang sa business class. Ngunit ito ay bahagi ng proseso upang makita ang tunay na Pilipinas. Bumukas ang pinto ng eroplano. Habang naglalakad sa pasilyo, kinakabahan ako. Totoo kaya ang mga nakita ko sa dokumentaryo? O isa lamang itong pinalaking propaganda? Sa sandaling lumabas ako sa gate, napatigil ako. Ang tanawin sa aking harapan ay nakapigil hininga. Ang natural na liwanag ay bumubuhos mula sa mga higanteng pader na salamin na umaabot hanggang kisame. Ang sahig, na tila walang katapusan, ay kumikinang na parang salamin. Lahat ng mga karatula ay malinaw at madaling maunawaan. Ito ba ay isang airport? Naalala ko ang madilim at lumang mga pasilyo ng Charles de Gaulle, mga basag na tiles, mga escalator na hindi gumagana, alikabok sa lahat ng dako. Ibang-iba ito. Dahan-dahan akong naglakad. Hindi. Napilitan akong maglakad ng dahan-dahan. Dahil ang lahat ay napakaganda. Sa isang malaking screen sa dingding, isang mensahe ng pagbati ang ipinapakita. Mayroon ding Pranses, Bienvenue aux Philippines. Isang robot na pang-impormasyon ang lumapit sa isang naliligaw na turista at tumulong. Ang itsura nito na nagpapakita ng mapa sa screen habang nagtuturo ng direksyon ay parang eksena sa isang pelikula sa hinaharap. Pumunta ako sa imigrasyon. Ngunit kakaiba, halos walang pila, maraming mga automated immigration gate ang naka-install at isang opisyal ang magalang na nagturo sa akin sa matatas na Pranses. Unang beses niyo po ba? Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Isang batang opisyal ang mabait na lumapit. Pakiscan po ang inyong pasaporte, tingnan ang camera, at ilagay ang inyong fingerprint. Sinunod ko ang sinabi niya. Scan ng pasaporte, facial recognition, fingerprint scan. Narinig ko ang isang tunog ng makina. Welcome! Bumukas ang gate. Tiningnan ko ang aking relo. 2 minuto at 50 segundo. 3 minuto para matapos ang proseso ng imigrasyon. Sa sandaling iyon, ang mga airport sa Pransiya ay nagsimulang magmukhang mga museo. Sa Charles de Gaulle, kailangan mong pumila ng hindi bababa sa 1 oras. Mga masusungit na staff, sirang makina, walang katapusang paghihintay. Iyon ang realidad ng mga airport sa Pransiya. Pumunta ako para kunin ang aking bagahe. Sa isang malaking screen, ipinapakita ang status sa real time. Flight AF294, bagahe darating na. Tinatayang oras, 4 na minuto. 4 na minuto? Tiningnan ko muli ang screen. Akala ko nagkamali ako. Ngunit eksaktong 4 na minuto, nagsimulang gumalaw ang conveyor belt. Lumabas ang aking maleta. Malinis, walang sira. Sa Paris, 1 oras ang aabutin para lang mahanap ang iyong bagahe. At madalas pa itong lumabas na may sira. Ang pagdaan sa customs ay mabilis din. Kung wala po kayong idedeklara, maaari na po kayong dumaan. Ang mga opisyal ay laging nakangiti at ang buong proseso ay napakabilis. Paglabas ko sa arrival lobby, muli akong namangha. Isang malaking espasyo na perpektong nakaayos. Mga cafe, restaurant, convenience store, foreign exchange, lahat ay madaling makita at wala kang makikitang kahit isang piraso ng basura. Ang sahig ay talagang kumikinang na parang salamin. Kailangan kong hanapin ang aking interpreter. Habang palingalinga, may narinig akong nagsalita ng Pranses mula sa aking likuran. Professor Dubois? Paglingon ko,
Isang Pilipinang babae na nasa mga unang bahagi ng kanyang 30s ang nakatayo. Magandang araw po. Ako po si Isabel Reyes. Ako po ang inyong interpreter para sa biyaheng ito. Perpekto ang kanyang Parisian accent. Saan ka natuto ng Pranses? Nag-aral po ako ng French literature sa Sorbonne University. 5 taon po akong nanirahan sa Paris. Nagulat ako. Isang Pilipinang nag-aral sa universidad kung saan ako nagtuturo. Pumunta kami sa airport train. Habang pababa sa escalator, patuloy akong nagmamasid. Lahat ng mga karatula ay nasa 4 na wika, madaling maunawaan, at imposible kang maligaw. Ngunit ang pinakanagustuhan ko ay ang kalinisan. Kahit nasa ilalim ng lupa, maliwanag, malinis, at may bahagyang amoy mula sa air purifier. Dumating kami sa platform. Ang mga riles ay ganap na nakahiwalay sa pamamagitan ng mga pader na salamin, at sa sahig, may mga marka kung saan hihinto ang tren. Tiningnan ko ang electronic board. Darating sa loob ng 2 minuto. Ang mga tao ay nakapila ng maayos. Walang sumisingit, walang nagsisigawan. Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga smartphone. Eksaktong 2 minuto, dumating ang tren. Halos walang ingay. Nang bumukas ang pinto, nakita ko ang loob. Malinis na parang first class cabin ng eroplano. Ito ba ay isang regular na tren? Tanong ko. Opo. Ito po ang express train mula airport patungong sentro ng lungsod. Mabilis po itong makarating sa estasyon sentral ng Maynila. Naupo kami. Sa labas ng bintana, dumadaan ang tanawin ng Pilipinas. Ang nakakagulat ay ang kawalan ng gulo. Ang mga high-rise condominium ay maayos na nakahanay, at ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nagsimulang tumawid ang tren sa isang ilog. Sa sandaling iyon, talagang nawalan ako ng masabi. Isang malaking ilog ang bumabagtas sa lungsod. At sa magkabilang panig, nagtatayugan ang walang katapusang mga skyscraper. Sa tulay, maraming sasakyan ang maayos na dumadaloy, at sa tabi ng ilog may magandang parke. Mas malaki pala ito kaysa sa inaasahan ko, bulong ko. At napakalinis. Dito po nag-ehersisyo, naglalakad, at nagbibisikleta ang mga mamamayan, paliwanag ni Isabel. Malaki na rin po ang iginanda ng kalidad ng tubig. Naalala ko ang Ilog Seine, ang simbolo ng Paris, ngunit mayroon pa ring mga issue sa polusyon. Habang papalapit ang tren sa estasyon sentral, lalong dumami ang mga gusali. Ngunit hindi ito masikip. Sa halip, mukha itong sistematiko at planado. Dumating kami sa estasyon sentral ng Maynila. Muli, ito ay malaki at moderno. Dahil namanghana ako sa NAIA, medyo kalmado na ako ngayon, ngunit kahanga-hanga pa rin. Sumakay kami ng taxi papuntang hotel. Pagpasok sa sentro ng lungsod, isa na namang pagkabigla ang sumalubong sa akin. Ang mga kalsada ay hindi kapani-paniwalang maayos. At ang mas nakakagulat ay ang daloy ng trapiko. Paano nagagawang gumalaw ng ganito kaayos ng napakaraming sasakyan? Ang sistema ng traffic light ay kahanga-hanga rin. Perpektong nakasync sa mga pedestrian signal. Ibang-iba sa kaguluhan sa Paris. Dumating kami sa hotel. Isa itong mid-range business hotel, ngunit ang lobby ay hindi nalalayo sa isang 5-star hotel. Habang nag-check-in, isang magalang na staff ang nagpaliwanag sa Ingles. Hindi nyo na po kailangan ng Wi-Fi password. Automatiko po itong kokonekta. Walang password? Opo, libre po. At mabili din. Pagpasok ko sa kwarto, maliit ito ngunit episyente. Lahat ay maayos na nakaayos. At lahat ng kailangan ko ay naroon. Lalo na ang bidet sa banyo na may mainit na tubig. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsisimula ng lumitaw ang gabi sa Maynila. Isa-isang sumisindi ang mga neon sign, at ang mga kalye ay napupuno ng mga tao, isang buhay na buhay, dinamiko, at masiglang lungsod. Naupo ako sa kama at pinag-isipan ang araw na iyon. Mula sa NAIA hanggang estasyon sentral. At sa hotel na ito. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga nakita ko ay nakakagulat. Episyente, malinis, maayos, teknolohikal sa lahat ng aspeto. Nilampasan nito ang Paris. Sa araw na mas naramdaman kong mas futuristic ang Bonifacio Global City kaysa sa Louvre, gumuho ang 65 taon
ng aking pagmamalaki. Hindi ko pa man nakikita ang BGC, ngunit iyon na ang aking nararamdaman. Ang aking buong buhay na paniniwala ay nayayanig. Ang tiwala na ang Pransiya, ang pinakamahusay ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking tala-arawan. NAIA, world class. Hindi, higit pa. Riles, tumpak at malinis. Maynila, mas moderno at sistematiko kaysa sa Paris. Mga mamamayan, maayos at tahimik. Ibinaba ko ang aking panulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagniningning. Patawad, Paris. Pero ito ang mas mukhang hinaharap. Natatakot ako sa bukas. Ngunit kasabay nito, nasasabik. Ano pa kayang mukha ng Pilipinas ang ipapakita nito sa akin? Kinabukasan ng 8:00 ng umaga, nagkita kami ni Isabel sa lobby ng hotel. Ngayon po, mararanasan niyo ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Magsisimula po tayo sa rush hour sa MRT, rush hour sa tren. Naalala ko ang bangungot ng Paris Metro, mga magnanakaw, sirang escalator, basura. Ngunit para makita ang tunay na Maynila, kailangan kong maranasan ito. Sa sandaling bumaba ako sa hagdanan patungo sa istasyon, napatigil ako. Ang pasilyo pababa ay kasing liwanag at linis ng isang department store. Ang mga pader ay natatakpan ng puting tiles at ang mga ilaw sa kisame ay nagpapaliwanag sa bawat sulok. Gumagana ang escalator, sabi ko sa pagkamangha. Siyempre naman po, sabi ni Isabel na tila nagtataka. Sa Paris. Ang hindi ko na tinapos ang sasabihin ko. Kalahati sa mga iyon ay laging sira habang bumababa kami. Lalo akong namangha. Walang graffiti, walang basura, at sa halip na masamang amoy, may bahagyang mabangong amoy. Dumating kami sa gate. Itap niyo lang po ang inyong beep card. Isang beep na tunog. At bumukas ang gate. Wala pang isang segundo, naalala ko ang mga pagkakataong naipit ang aking tiket sa lumang gate sa Paris. Pagbaba namin sa platform, napigil ko ang aking hininga. Isang malawak na platform ang bumungad sa akin, kumikinang ang sahig, ganap na nakasara ang riles sa pamamagitan ng salamin, at real-time na impormasyon sa malalaking screen. Ang mga tao ay naghihintay sa likod ng mga dilaw na linya. Walang sumisingit, walang nagsisigawan. Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga smartphone. Eksakto sa oras, dumating ang tren. Nang bumukas ang pinto, hinayaan muna ng mga tao na makababa ang lahat bago sila pumasok. Natulala ako sa kanilang kaayusan. Ang kahanga-hangang on-time performance ng MRT. Simula sa araw na iyon, hindi ko na binanggit ang Paris Metro. Ang loob ng tren ay mas komportable kaysa sa inaasahan ko. Perpektong gumagana ang aircon, malinis ang mga hawakan, at walang basura sa sahig. Ang mga anunsyo ay sa Filipino at Ingles. Sa monitor, ipinapakita ang mapa ng ruta kasama ang impormasyon sa paglipat ng linya. Tingnan niyo po doon, turo ni Isabel. Walang nakaupo sa priority seats. Totoo nga, kahit medyo masikip sa tren, bakante ang mga priority seats. Nang may sumakay na buntis, agad na tumayo ang isang binatang malapit sa kanya. Hindi ka pani-paniwala, bulong ko. Sa Paris, kahit may nakatayong matanda, walang nag-aalok ng upuan, lumipat kami ng tren. Kahit komplikado ang daanan, napakalinaw ng mga karatula kaya hindi kami naligaw. Mayroon pang mga walkalator para mas madali ang paglalakad. Kailan pa itinayo ang lahat ng ito? Ilang dekada na po itong itinatayo at patuloy na ginagawang moderno. Ang Paris ay may metro na mula pa noong 1900, sabi ko nang may kapaitan, 120 taon na ang lumipas, ganoon pa rin. Nang makarating kami sa istasyon ng Taft, tuluyan na akong namangha. Isang malaking lungsod sa ilalim ng lupa ang bumungad sa amin. Mga shopping mall, restaurant, cafe, tindahan ng libro, hindi isang istasyon ng tren, kundi isang complex na pangkultura. Ito po ang istasyon na may pinakamaraming pasahero sa buong mundo kada araw, paliwanag ni Isabel. Pinakamarami sa buong mundo? Nagulat ako. Pero bakit napakalinis? Dahil po sa mahusay na sistema ng paglilinis. Umakyat kami sa labas.
Isang hanay ng mga skyscraper ang sumalubong sa amin. Maayos na mga kalsada, matatayog na gusali, at perpektong sistema ng trapiko. Naging ganitong lungsod ito sa loob lamang ng ilang dekada? Hindi ako makapaniwala. Opo, mabilis po itong umunlad pagkatapos ng mga krisis. Ang pagtatayo ng ganitong lungsod sa loob lamang ng ilang dekada. Ang Paris ay ginagamit pa rin ang disenyo ni Baron Haussmann mula 200 taon na ang nakalipas. Isang lungsod na tumatanggi sa pagbabago, isang lungsod na kontento sa nakaraan. Iyon ang Paris. Habang naglalakad sa kalye, patuloy akong nagmamasid. Ang mga pedestrian signal ay nagpapakita ng natitirang oras at ang mga tawiran ay malawak at ligtas. Ang mga hintuan ng bus ay may real-time na impormasyon ng pagdating at ang mga tao ay maayos na nakapila. Ang mga gusali ay moderno ngunit magkakasuwato at ang mga signboard, bagamat makulay, ay maayos. Isang sistema, bulong ko. Lahat ay gumagalaw ayon sa isang sistema. Pumasok kami sa isang cafe at umorder ng kape. Umorder ako gamit ang isang touch panel na mayroong iba't ibang wika. Ang pagbabayad ay madali gamit ang aking smartphone. Kakaunti lang ba ang gumagamit ng cash? Opo. Karamihan po ay card o mobile payment. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa labas. Ang mga taong naglalakad, mga sasakyan, mga gusali lahat ay gumagalaw ng episyente, maayos at mabilis. Isang buhay na lungsod, isang lungsod na tumatakbo patungo sa hinaharap. Ang Paris? Maganda, ngunit hindi gumagalaw. Nagpapakita ito ng nakaraan na parang isang museo. Napabuntong hininga ako. Sa ikalawang araw pa lang, nayayanig na ang aking pananaw sa mundo. Ang pagmamalaki ba ng Pransiya ay isang pagkapit lamang sa nakaraan? Profesor, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Oo, ayos lang ako. Ngumiti ako. Marami lang akong natututunan, ngunit sa loob-loob ko, natatakot ako. Anong pagkabigla na naman kaya ang naghihintay bukas? At pagkatapos ng isang linggo, pagbalik ko, mamahalin ko pa rin kaya ang Pransiya? Sa ikatlong araw, nagkaroon ng problema ang aking kaibigang si Madeleine. Siya ay 73 taong gulang, isang dating opisyal sa Ministry ng Edukasyon na sumama sa akin bago ako umalis ng Paris. Naglalakad kami sa Bonifacio High Street. Biglang napangiwi si Madeleine at naupo sa isang bangko. Madeleine, ayos ka lang? Nahihilo ako. At masakit ang ulo ko. Namutla siya. Pinagpapawisan at hirap huminga. Mabilis na kumilos si Isabel. May malapit pong ospital dito. Gusto niyo po bang pumunta? Hindi naman siguro kailangan ng emergency room. Nag-aalangan si Madeline. Ngunit lumalala ang kanyang kalagayan. Ang kanyang edad, ang jet lag, ang tensyon. Pumunta tayo sa ospital. Desisyon ko, 10 minuto sa taxi. Dumating kami sa isang malaking unibersidad na ospital. Mula sa pasukan pa lang, nagsimula na ang aming pagkamangha. Isang malawak na espasyo na parang lobby ng hotel, malinis, at sa halip na amoy ng disinfectant, malinis na hangin ang aming nalalanghap. Dito po ang reception, turo ni Isabel. Agad kaming inasikaso. Ano po ang problema? Ipinaliwanag ni Isabel, at mabilis na nag-type ang staff. Mayroon po ba kayong travel insurance? Oo, mayroon. Inilabas ko ang mga dokumento. Sige po. Sandali lang po. Sandali lang? Sa Paris, ang paghihintay sa emergency room ay tumatagal ng 4 na oras. Totoo nga. Pagkatapos ng 5 minuto, isang nurse ang lumapit. Sige, Eng. Madeleine po ba? Dito po tayo. Ang silid konsultasyon ay malinis at moderno. Isang batang doktor ang pumasok at, sa aming pagkagulat, nagsalita ng Pranses. Bonjour, madam. Ako po si Dr. Tan. Nagtraining po ako ng 1 taon sa isang ospital sa Paris. Nakahinga ng maluwag si Madeleine dahil maipapaliwanag niya ang kanyang mga sintomas sa sariling wika. Maingat na sinuri ng doktor si Madeleine. Presyon ng dugo, pulso, at ilang pagsusuri. Mukhang wala namang malubha, pero para makasiguro, magsasagawa tayo ng ilang pagsusuri. Anong mga pagsusuri?
blood test, ECG, at para sigurado, isang MRI. Gaano katagal iyon? Lahat-lahat, mga 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati? Sa Paris, ang pag-book pa lang ng MRI ay tumatagal ng 3 linggo. Dinala ng nurse si Madeline sa laboratorio. Naghintay ako sa waiting area. Kahit ang waiting area ay nakakagulat, malawak, maliwanag, komportable ang mga upuan, at may libreng wifi pa, mayroon ding cafe. Lahat ba ng ospital sa Pilipinas ay ganito? Tanong ko kay Isabel. Karamihan po ng malalaking ospital. Nag-improve po ng husto ang serbisyo. 1 oras at 20 minuto, bumalik si Madeline. Mas maganda na ang kanyang itsura. Nakakagulat, Sophie. Natapos ang lahat ng pagsusuri sa loob ng 1 oras. Imposible iyan sa Paris. Dala ng doktor ang isang tablet. Nasa screen ang mga resulta ng pagsusuri. Mabuti naman at walang malubhang problema. Mukhang dahil lang ito sa pagod sa biyahe, dehydration, at bahagyang mababang asukal sa dugo. Ipinaliwanag niya ang lahat habang ipinapakita ang screen. Maging ang mga imahe mula sa pagsusuri ay agad na makikita. Sa isang ospital sa Pilipinas, muli kong natutunan ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. Sa Paris, mula appointment hanggang resulta, aabuti ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 oras na suwero, gaganda na ang pakiramdam nyo. Ang silid gamutan ay malinis din. May mga kortina para sa privacy at may telebisyon. Ito ba ang emergency room? Hindi makapaniwalang sabi ni Madeleine. Mas maganda pa ito kaysa sa isang pribadong ospital sa Paris. Pagkatapos ng 1 oras, ganap nang nakabawi si Madeleine. Nang pumunta kami sa cashier, muli kaming nagulat. Mas mura ang bayarin kaysa sa inaasahan namin. Nagkatinginan kami ni Madeleine. Kung sa Paris ito ginawa, napakalaki ng gastos at oras na gugugulin. Sa parmasya, muli kaming namangha. Ipinaliwanag ng parmasyutiko ang pag-inom ng gamot sa Ingles at naglagay ng nakasulat na instruksyon sa supot. Espesyal na serbisyo ba ito? Tanong ko. Hindi po. Ganyan po talaga kami mag-asikaso sa mga dayuhang pasyente, ngiti ng parmasyutiko. Paglabas namin ng ospital, sabi ni Madeleine, Sophie, mali tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang ating paniniwala na ang Pransiya ang pinakamahusay. Sa sistema ng kalusugan pa lang, malayong-malayo na ang abante ng Pilipinas. Gusto kong tumutol, ngunit hindi ko magawa. Lahat ng naranasan namin sa araw na iyon ay nagpapatunay na tama siya. Sa taxi pabalik sa hotel, tumingin ako sa labas. Ang mga kalye ng Maynila ay malinis pa rin, maayos ang trapiko, at disiplinado ang mga tao. Nabasa ko noon na maraming dayuhan ang pumupunta sa Pilipinas para sa kanilang teknolohiyang medikal. Akala ko biro lang. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tiwala ang lumilikha ng pagpili. At ang pagpiling iyon ay sinusuportahan ng perpektong sistemang ito. Sa kwarto ng hotel, isinulat ko ang mga karanasan sa araw na iyon. Ang bilis ng serbisyo sa emergency room, ang bilis ng pagsusuri, at higit sa lahat, ang kabaitan at kahusayan. Nang makita ko ito sa mga numero, mas naging malinaw kung gaano nahuhuli ang Pransiya. Sa ika-4 na araw, kasama si Madeleine na magaling na, pumunta kami sa Bonifacio Global City. Sinasabing ito raw ang Champs Elysees ng Maynila. Ikumpara sa Champs Elysees? Natawa ako. Ang Champs Elysees ng Paris ay sentro ng mundo at kultura. Ikumpara ang isang kalye na may 300 taon ng kasaysayan sa isang shopping district sa Asia, ngunit ang mukha ni Isabel ay puno ng kumpiyansa. Kayo na po ang humusga. Paglabas namin sa istasyon at pag-akyat sa labas, napigil ko ang aking hininga. Ang mga eleganteng gusali at mga taong sunod sa moda ang pumupuno sa lugar, ngunit kakaiba. Kahit napakaraming tao, hindi ito magulo. Tila isang mahusay na sayaw, natural ang daloy. Napakaganda! Bulalas ni Madeleine. Habang naglalakad, patuloy akong nagmamasid. Ang bawat brand ay may sariling personalidad, ngunit nagkakasuwato sa kabuuan. Mga higanting screen ang bumabalot sa mga gusali, at ang mga pinakabagong advertisement ay dumadaloy na parang sining. Tingnan mo iyon!
Turo ni Madeline sa isang tindahan ng kosmetiko. Ang buong gusali ay para sa isang brand. May pila sa labas, mga turista mula sa buong mundo. Pasok tayo? Suhestiyon ko. Pagpasok namin, ibang mundo ang bumungad. Ang unang palapag ay isang espasyo para sa karanasan. Malayang sinusubukan ng mga customer ang mga produkto at may mga profesional na consultant para sa personal na payo. At ang nakakagulat ay ang teknolohiya. Isang skin analysis machine, paliwanag ng staff. Tumayo ako sa harap ng parang salamin na makina at agad na sinuri ang aking balat hydration, pigmentation. At inirekomenda nito ang mga produktong angkop para sa akin. Nang makita ko ang teknolohiya sa pagpapaganda ng Pilipinas, napagtanto ko ang aking kayabangan sa pagtitiwala lamang sa mga pabango ng Pransiya. May ganito bang serbisyo sa mga kosmetiko ng Pransiya? Ang mga mamahaling kosmetiko sa Paris ay nananatili sa tradisyonal na paraan. Ang ikalawang palapag ay isang makeup zone. At ang mas nakakagulat ay ang virtual makeup system. Tumayo ka lang sa harap ng screen at maaari mong subukan ang iba't ibang makeup ng virtual. Hindi mo na kailangang ilagay para malaman kung bagay sa'yo, sabi ni Madeline. Ang ikatlong palapag ay isang kafe. Isang kafe sa loob ng tindahan ng kosmetiko. Ngunit puno ito. Mga kabataan na umiinom ng kape at nag-a-upload ng mga larawan sa social media. Ang pamimili ay hindi lang simpleng pagbili, inamin ko. Ito ay isang karanasan, isang aktibidad na pangkultura. Tama po kayo, ngiti ni Isabel. Lumabas kami at naglakad pa. Ganoon din sa mga tindahan ng damit. Bawat tindahan ay may kakaibang konsepto at kuwento, at ang serbisyo ng mga staff ay parang sa isang high-end department store. Noon, nakakita kami ng isang stall sa isang eskinita. Isaw, kwek-kwek, mga pagkaing hindi ko pa nakikita. Gusto niyo po bang subukan? Tanong ni Isabel. Karaniwan. Tatanggi ako. Ngunit ngayon, iba na. Nagpasya akong tanggapin ang lahat ng may bukas na isipan. Isa nga niyan, turo ko sa isaw. Ngunit sa proseso ng pagbabayad, muli akong nagulat. Ipinakita ng tindera ang isang QR code. Digital payment. Kahit sa isang street food stall? Opo. Tumatanggap din po kami ng cash. Pero karamihan ay nagbabayad gamit ang kanilang telepono. Sa mga palengke sa Paris, cash pa rin ang ginagamit. Karamihan ay hindi man lang tumatanggap ng card. Kinagat ko ang isaw. Medyo kakaiba, ngunit masarap. Masarap pala, sabi ni Madeline. Nagpatuloy kami sa paglalakad at huminto sa harap ng isang malaking tindahan ng damit. Ang mga manekin sa bintana ay gumagalaw. Ano iyon? Pinakabagong display technology po iyan. Nang tingnan ko ang isang pares ng maong, nagpalit ng suot ang modelo sa screen at isinuot ang maong na iyon. Hindi ako makapaniwala. Pumasok kami sa tindahan. Mas nakakagulat na tanawin ang naghihintay. Isang smart mirror. Paliwanag ng staff. Kapag hawak mo ang damit, automatiko itong magrerekomenda ng mga babagay dito. Hawak ko ang isang polo at sa salamin, lumitaw ang iba't ibang kombinasyon. Mga pantalon, jacket, sapatos na babagay. Ang inventaryo ay real-time din na nakikita at ipinakita ng staff ang kanyang tablet. Agad naming malalaman kung ilang piraso ang natitira sa bawat sukat. Kung makikita ito ng industriya ng fashion sa Pransiya, hindi matapos ni Madeline ang sasabihin. Ganoon din ako. Habang ang mga luxury brand sa Paris ay kumakapit sa tradisyon, ang Maynila ay nagbebenta ng hinaharap. Ang Pransiya na nagbebenta ng kaluwalhatian ng nakaraan, laban sa Pilipinas na nagbebenta ng hinaharap. Tapos na ang laban. Para sa hapunan, pumasok kami sa isang restaurant. Mula sa pasukan, nagulat na naman kami. Nagrehistro kami sa waiting list gamit ang isang tablet at ipinakita ang tinatayang oras ng paghihintay. Mga 20 minuto po. Maglakad-lakad muna kayo at padadalhan namin kayo ng abiso. Totoo nga. Pagkatapos ng 18 minuto, nakatanggap ako ng abiso sa aking telepono. Handa na raw ang aming mesa. Ang loob ng restaurant ay high-tech din. Bawat mesa ay may tablet. Pindutin mo lang ang menu. At lalabas ang larawan at detalyadong paglalarawan ng pagkain. Pati impormasyon sa allergy ay nandoon.
Dito na rin o-order? Tanong ko. Opo, hindi na kailangang tumawag ng waiter. Pagkatapos umorder, lumabas ang tinatayang oras. At eksakto sa oras na iyon, dumating ang pagkain. Sa pagbabayad, muli kaming nagulat. Maaari rin pong magbayad sa mesa. Turo ng staff sa tablet. Lumitaw ang isang code, i-scan mo, at lalabas ang pahina ng pagbabayad. Gusto niyo po bang ipadala ang resibo sa email? Isang mundo kung saan nawawala ang papel na resibo. Sa Paris, marami pa ring lugar na gumagamit ng sulat kamay na resibo. Paglabas namin sa restaurant, mas naging maningning ang BGC. Ang mga neon sign at screen ay nagpapaliwanag sa buong lugar. Mas maganda sa gabi, sabi ni Madeleine. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kinukuha ng kulturang Pilipino ang mundo. Hindi sila nagbebenta ng produkto, kundi isang lifestyle. Ang kultura ay hindi lang simpleng libangan, kundi isang komprehensibong industriya. Habang dumadaan sa isang hanay ng mga tindahan ng kosmetiko, naranasan namin ang huling pagkabigla. Bawat tindahan ay may mga anunsyo sa Ingles, Tsino, at iba pang wika. At ang mga staff ay nagsasalita ng maraming wika. Ang serbisyo para sa tax-free ay basic at posible rin ang international shipping. Ganap nilang nauunawaan ang pandaigdigang merkado, inamin ni Madeleine. Sa taxi pabalik sa hotel, sabi ni Madeleine, Sophie, tuluyan na tayong nagkamali. Alam ko, ang Paris ay parang isang museo. Maganda, ngunit patay. Tumingin ako sa labas. Papalayo ang mga ilaw ng lungsod. Ang Maynila ay buhay, inamin ko. Tumatakbo ito patungo sa hinaharap. Sa aking kwarto, pinag-isipan ko ang karanasan sa araw na iyon. Ang rurok ng experiential marketing, perpektong digitalisasyon, pag-unawa sa pandaigdigang merkado, at napagtanto ko, sa araw na mas naramdaman kong mas futuristic ang Maynila kaysa sa Louvre, gumuho ang 65 taon ng aking pagmamalaki. Totoong gumuho. Ganap at lubusan, pagkatapos ng isang linggo, lumapag ang Air France Flight 194 sa Charles de Gaulle Airport. Pagbukas ng pinto ng eroplano at paglakad sa pasilyo, parang hindi ako makahinga. Lumang karpet, basag na tiles, sirang escalator. Ang mga bagay na dati kong itinuturing na normal ay ngayon mukhang kaawa-awa. Kaawa-awa, bulong ni Madeleine. Hindi ako makasagot. Ang Pransiya, na ipinagmamalaki ko sa buong buhay ko, ay biglang naging isang lumang museo. Ang mahabang pila sa imigrasyon, mga masusungit na staff, sirang electronic board lahat ay kabaligtaran ng Pilipinas. Isang oras na naman bago natin makuha ang ating mga bagahe, buntong hininga ni Madeleine. Eksaktong 65 minuto, sa wakas ay nakalabas kami ng airport. Sa taxi pa uwi, tiningnan ko ang Paris. Maganda pa rin. Ngunit iba na ngayon, isang lungsod na hindi gumagalaw, na tumatanggi sa pagbabago. Naghihintay ang aking asawang si Jean sa gate. Maligayang pagbabalik. Iba ang itsura mo. Oo, parang may mabigat akong pasan. Ang kanyang pananaw ay matalas pa rin. Naupo kami sa sala at sinimulan kong ikuwento ang aking isang linggong karanasan. Ang NAIA, ang MRT, ang ospital, ang BGC. Tahimik na nakinig si Jean. Minsan, nanlalaki ang kanyang mga mata o umiiling, ngunit pinakinggan niya ako hanggang sa huli. Kaya ano ang konklusyon? Tanong niya. Nahuhuli na tayo. Lubusan. Natahimik kami. Sasabihin mo ba ito sa publiko? Paano ko ito itatago? Ito ay isang issue na nakasalalay ang kinabukasan ng Pransiya. Ilang araw ang lumipas, isang reporter mula sa Le Monde ang tumawag. Profesor, maaari po ba kaming humingi ng isang panayam tungkol sa inyong pagbisita sa Pilipinas? Nag-isip ako. Kung sasabihin ko ang totoo, magugulo ang lipunang Pranses. Ngunit hindi ako maaaring magsinungaling. Sige, ngunit kailangan ninyong isulat kung ano talaga ang nangyari. 2 araw ang lumipas. Ginanap ang panayam sa opisina ng Le Monde. Ang reporter ay isang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 40s. May matalas na tingin. Professor, kumusta po ang Pilipinas? Huminga ako ng malalim. Nakakagulat. Nakakagulat?
Hindi ito ang Asya na alam natin. Sa infrastruktura, digital government, at sistema ng kalusugan, hindi bababa sa 20 taon ang abante nila sa Pransiya. Inalis ng reporter ang kanyang salamin. 20 taon? Posible ba iyon? Ang Pransiya ay isang maunlad na bansa. At iyan mismo ang problema, ang ating kayabangan, mariin kong sinabi. Habang kontento tayo sa kaluwalhatian ng nakaraan, sila ay nagtatayo ng hinaharap. Maaari po ba kayong magbigay ng mga konkretong halimbawa? Sa NAIA, ang pagpasok ay 3 minuto. Sa Paris, 1 oras. Sa Maynila, ang komprehensibong pagsusuri ay 2 oras. Sa Paris, ang appointment pa lang ay 3 linggo. Ang on-time performance ng MRT ay 99.9%. Sa Paris, wala pang 6C. Ngunit sa kultura, pati sa kultura, pinutol ko siya. Sinakop nila ang pandaigdigang merkado gamit ang kulturang Pilipino. Tayo ay naniniwala pa rin sa mga luxury brand. At iyon din ay dahil sa ating nakaraang katanyagan. Pagkatapos ng panayam, maingat na nagtanong ang reporter. Profesor, kung ilalathala namin ito ng ganito, magdudulot ito ng malaking kontrobersiya. Dapat lang, para magising ang Pransiya. 3 araw ang lumipas, lumabas ang artikulo. Ang pamagat ay nakakagulat. Sophie Dubois, dating official na kultura. Ang Pransiya ay 20 taon na nahuhuli sa Pilipinas. Nang hapong iyon, hindi tumigil sa pagtunog ang aking telepono. Sophie, baliw ka na ba? Sigaw ni Pierre, ang dati kong kasamahan. Ininsulto mo ba ang Pransiya? Sinasabi ko lang ang totoo. Anong katotohanan? Binayaran ka ba ng Pilipinas? Ibinaba ko ang telepono. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Ngunit mayroon ding ibang reaksyon. Profesor, isa po akong estudyante sa Paris. Nabasa ko po ang artikulo. Nakikiramay po ang aming henerasyon. Kailangan talagang magbago ng Pransiya. Iba ang reaksyon ng mga kabataan. Alam na nila na nahuhuli ang Pransiya. 1 linggo ang lumipas, isang di inaasahang tawag ang dumating. Profesor, mula po ito sa Elysee Palace. Nais po kayong makausap ng Pangulo. Sa silid pulungan ng palasyo, sa harap ng Pangulo, nanginginig ako. Profesor Dubois, nabasa ko po ang artikulo. Salamat po sa inyong tapat na opinyon. Gusto ko pong marinig ang higit pa. Sa loob ng 2 oras, ipinaliwanag ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Nagpakita ako ng mga larawan at video. Seryosong nakinig ang Pangulo. Minsan, nagsusulat siya ng mga tala, kahanga-hanga ang kanilang digital government. Lahat ng proseso ay online. Iyon pala ang dahilan kung bakit sila nanguna sa mundo. Tayo ay naglalakad pa rin sa mga opisina ng gobyerno dala ang mga papel, sabi ng ministro ng Panloob. Ngunit, Pangulo, ang Pransiya ay isang bansang pinahahalagahan ang privacy. Isang dahilan lang iyan, sagot ko. Nagtagumpay ang Pilipinas sa digitalisasyon habang pinoprotektahan ng husto ang personal na impormasyon. Ginagamit lang natin ang privacy bilang dahilan para tumanggi sa pagbabago. Natahimik ang silid. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ng Pangulo. Professor Dubois, plano kong bumuo ng isang pangkat upang pag-aralan ang sistema ng Pilipinas. Maaari mo ba itong pamunuan? Isang karangalan po. Pangulo. Ngunit noon, ang ministro ng pananalapi sa tabi ko ay maingat na nagsalita. Pangulo, ngunit maaaring magkaroon ng pagtutol sa loob. Anong pagtutol? Tanong ng Pangulo. Ipinakita ng ministro ang kanyang tablet, isang internal na dokumento. Ilang opisyal ang naglabas ng opinyon na ang pag-ampon sa reforma ng Pilipinas ay isang paglapastangan sa pagkakakilanlan ng Pransiya. Kinuha ko ang dokumento. Sa aking pagkagulat, nakasulat doon ang mga pangalan ng aking mga dating kasamahan, Pierre, Jacques, at maging si Marie. Kailangang protektahan ang tradisyon ng administrasyong Pranses. Ang walang habas na pag-ampon sa modelo ng Asya ay mapanganib. Iyon ang kanilang argumento, na pabuntong hininga ang Pangulo. Kaya nga kailangan natin ng isang taong tulad ninyo, Profesor. Isang taong makakalagpas sa pagtutol ng mga may kapangyarihan
at mangunguna sa pagbabago. Sa sandaling ibinabako ang aking pagmamalaki, doon ko unang nakita ang hinaharap ng Pransiya. Napagtanto ko sa sandaling iyon. Ang humahadlang sa pagbabago ay hindi ang sistema, kundi ang kayabangan ng mga tao. Pag-uwi ko, ipinapalabas sa telebisyon ang aking panayam. Sabi ng news anchor, ang mga pahayag ni Sophie Dubois ay nagdulot ng malaking alon sa lipunang Pranses. Isang lalaking nasa 60s ang galit na nagsabi, "Kalokohan! Nahuhuli ang Pransiya sa Pilipinas?" Ipinagbili niya ang dangal ng Pransiya. Ngunit ang sumunod na panayam ay iba. Isang babaeng nasa 20s. Sinusuportahan ko si Professor Dubois. Alam na ng aming henerasyon, kung hindi magbabago ang Pransiya, walang hinaharap. Nahati ang lipunang Pranses. Ang mga konserbatibo ay marahas na tumutol. Kinabukasan, isang artikulo ang lumabas sa Le Figaro. Isang kolum na isinulat ni Pierre. Si Sophie Dubois, na tumatanggi sa kulturang Pranses, ay itinatanggi ang 300 taon ng tradisyon ng Pransiya. Ang Louvre, Versailles, Sorbonne, lahat ba iyon ay walang kabuluhan? Ngunit iba ang tono ng liberasyon. Sa wakas, may nagsalita na ng katotohanan. Ang Pransiya ay nakakulong sa kaluwalhatian ng nakaraan at pinapalampas ang hinaharap. Mas mainit ang debate sa social media. 2 hashtag ang lumitaw, Vive la France at Changer la France. Isang gabi, sa harap ng Opera Garnier, nakasalubong ko ang aking mga dating kasamahan, Sophie Dubois, sabi ni Pierre. Ang taksil ng Pransiya ay narito. Ano ba ang napakaganda doon? Ang kultura ng Pilipinas? Dagdag ni Jax. Nagsimulang tumingin ang mga tao. May nagsimulang kumuha ng video. Isang bansang may 300 taon ng tradisyon sa kultura, matututo sa isang bansa sa Asya, sabi ni Marie. Huminga ako ng malalim. Ang 300 taon na iyon ang siyang pumipigil sa atin. Mahinahon kong sinabi. Nakatali tayo sa nakaraan at hindi nakikita ang hinaharap. Hindi ka Pranses, sigaw ni Pierre. Mahal ko ang Pransiya. Sigaw ko pabalik, kaya sinasabi kong kailangan ng pagbabago. Dahil mahal ko ito, sinasabi ko ang katotohanan. Tumalikod sila at umalis. Ang pagtatapos ng 40 taon ng pagkakaibigan. Ngunit noon, isang dalaga ang lumapit. Profesor, salamat po sa inyong katapangan. Sinusuportahan ko po kayo. Napalakas ako ng kanyang mga salita. Pag-uwi, sinabi ko kay Jean, nawalan ako ng mga kaibigan, ngunit nakuha mo naman ang hinaharap ng Pransiya. Ang kanyang pag-alo ay nakapagpagaan ng loob. Ilang araw ang lumipas, isang di inaasahang tawag ang dumating. Si Claude. Sophie, mayroon akong aaminin. Ano iyon? Sa totoo lang, pumunta na rin ako sa Pilipinas 3 taon na ang nakalipas. Ano? Napaupo ako. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako. Natakot ako sa opinyon ng publiko sa Pransiya. Alam kong magkakagulo kung sasabihin ko ang mga nakita ko. Nanginginig ang boses ni Claude. Sophie, matapang ka. Ako ay isang duwag. Napagtanto ko. Hindi lang ako ang nabigla. Marami ng mga piling-piling Pranses ang nakasaksi sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit wala silang lakas ng loob na sabihin ito. May dahilan kung bakit 790 sa kanila ang sabay-sabay na nag-book ng flight. Gusto rin nilang malaman ang katotohanan, ngunit wala silang lakas ng loob. Nang sumunod na linggo, patuloy ang mga sorpresa. Ang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng telecom sa Pransiya ay tumawag. Profesor, gusto kong malaman ang higit patungkol sa high-speed communication infrastructure ng Pilipinas. Mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan. Gusto naming pag-aralan ang sistema ng ospital ng Pilipinas. Maging ang edukasyon. Ang krisis ay ginawa nilang pagkakataon. Sa panahon ng krisis sa ekonomiya, naglatag sila ng internet infrastructure. Sa panahon ng pandemya, pinino nila ang mga serbisyong walang kontak. Ang Pransiya, sa tuwing may krisis, nagwewelga. Ang Pilipinas, ginagamit ang krisis bilang pagkakataon para sa inobasyon. Magagawa rin ba iyan ng Pransiya? Kung mayroon tayong kagustuhan. 2 linggo pa, unti-unting gumalaw ang lipunang Pranses.
Inanunsyo ng alkalde ng Paris, sa susunod na taon, lahat ng istasyon ng metro ay magkakaroon ng mga platform door. Naglabas ang Ministry ng Edukasyon ng isang plano para sa digital education. Sinimula ng Ministry ng Kalusugan na pag-aralan ang pagpapakilala ng telemedicine. Isang hapon ng Sabado, habang naglalakad sa Lemarais, nakakita ako ng isang kawili-wiling tanawin. Isang grupo ng mga kabataan ang nagtitipon sa isang cafe. Nakasulat sa signboard, "Samahan para matuto mula sa Pilipinas." Pumasok ako. "Ano ang ginagawa ninyo?" "Ah, Professor Dubois." Tumayo ang isang binata. "Kami po ay isang grupo na nag-aaral ng mga kaso ng inobasyon sa Pilipinas. Puno ng mga materyales tungkol sa Pilipinas ang kanilang mesa." "Bakit ninyo binuo ang grupong ito?" "Dahil po sa inyong panayam. Nakita namin ang pag-asa na maaaring magbago ang Pransiya." Nagniningning ang mga mata ng mga kabataan. "Plano naming isabuhay ang aming mga natutunan. Magsisimula kami ng isang kumpanya at gagawing digital ang Pransiya." Nakataba ng puso. Ang aking maliit na pag-amin ay nagdulot ng ganitong pagbabago. Ang itinuro sa akin ng Pilipinas ay hindi teknolohiya, kundi ang saloobin ng isang bansang handang matuto. At ngayon, ang saloobing iyon ay natututunan ng mga kabataan ng Pransiya. Tanaw ko ang Eiffel Tower sa bintana. Maganda pa rin. Ngunit iba na ang kahulugan nito ngayon. Hindi na isang simbolo ng nakaraang kaluwalhatian, kundi isang simbolo ng bagong hamon. Tulad ng ating mga ninuno noong 1889 na ginawang posible ang imposible, kaya rin natin. Ang Pransiya ay nagsimulang magbago. Mabagal, ngunit tiyak. 2 buwan pagkatapos ng aking panayam, isang emergency meeting ang ipinatawag sa Elysee Palace. Ang Pangulo, mga ministro, mga CEO, mga rektor ng unibersidad at ako, mga ginoo at ginang, simula ng Pangulo. Ang Pransiya ay nasa isang sangang daan. Mananatili ba tayo sa nakaraan o susulong tayo sa hinaharap? Binuksan niya ang screen. Lumitaw ang mga estatistika ng Pilipinas. Ito ang realidad. Tanggapin man natin o hindi. Ngunit Pangulo, ang pagkakakilanlan ng Pransiya. Ang pagkakakilanlan ay hindi isang dahilan para tumanggi sa pagbabago, mariing sinabi ng Pangulo. Tama si Professor Dubois. Kailangan nating matuto, idineklara niya. Sa susunod na buwan, isang delegasyon ng 150 katao mula sa Pransiya ang bibisita sa Pilipinas. Ang pinakamalaking misyon sa kasaysayan. Nag-ingay ang silid. "Hindi ba masisira ang ating dangal?" tanong ng isang ministro. "Dangal?" Tiningnan siya ng Pangulo. "Ang tunay na dangal ay nasa kakayahang matuto. Hindi ang kayabangan, kundi ang pagpapakumbaba ang lumilikha ng kadakilaan." At tumingin siya sa akin. "Professor Dubois, maaari mo bang pamunuan ang misyong ito?" "Isang karangalan po." "Pangulo, 1 buwan ang lumipas, muli kaming tumayo sa NAIA. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Sa likod ko ay may 150 na mga piling-piling Pranses, mga ministro, mga rektor, lahat sila ay narito para matuto." "Hindi ka pani-paniwala," sabi ng Ministro ng Digital Affairs. "Hindi pala eksaherasyon ang mga sinabi niyo, Profesor." Ngumiti lang ako. Ang makita ay maniwala. Ang 1 linggong schedule ay puno. Sa unang araw, ipinaliwanag ng isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang sistema ng digital government. Lahat po ng transaksyon ay online. Wala na pong papel? Nagulat na tanong ng isang ministro. "Opo, matagal na po naming ginawang digital." Sa ikalawang araw, binisita namin ang isang pabrika ng electronics. Sa ikatlong araw, isang unibersidad na ospital sa Maynila. Sa ika-4 na araw, isang technology hub. Sa ika-5 araw, ang Smart City Command Center ng Metro Manila. Sa ika-6 na araw, isang ahensya ng cultural content. Sa huling gabi, isang salusalo ang ginanap. Dumalo ang Pangulo sa pamamagitan ng video. "Salamat sa gobyerno at mamamayan ng Pilipinas. Natuto ang Pransiya. Natutunan namin ang pagpapakumbaba, ang inobasyon, at kung paano tumakbo patungo sa hinaharap."
Ang kinatawan ng Pilipinas ay sumagot, ang Pransiya po ang aming guro. Demokrasya, karapatang pantao, kultura. Kung makakatulong po kami kahit kaunti, isang karangalan po iyon. Muli akong natuto sa kanilang pagpapakumbaba. Pagkatapos ng salo-salo, naglakad ako mag-isa sa tabi ng ilog. Naalala ko ang unang beses kong pagdating dito. Puno ng pagkabigla at takot. Ngunit ngayon, iba na. May pag-asa na. Ang pag-asa na maaaring magbago ang Pransiya. Pagbalik namin sa Paris, taglagas na. Ang Charles de Gaulle ay luma pa rin. Ngunit iba na ang tingin ko dito. Bilang isang bagay na maaaring ayusin. Sa isang press conference, tinanong ng isang reporter, ano po ang natutunan ninyo sa pagbisitang ito? Natutunan namin ang pagpapakumbaba at ang lakas ng loob na magbago. Sagot ng Ministro ng Digital Affairs. Natutunan namin na ang isang lungsod ay hindi dapat maging isang museo, kundi isang buhay na organismo, sabi ng alkalde ng Paris. At dumating ang aking pagkakataon. 2 buwan na ang nakalipas, naranasan kong gumuho ang aking pagmamalaki sa Pilipinas. Ngunit iyon ay isang bagong simula. Natutunan ko na ang tunay na dangal ay hindi sa pagprotekta sa nakaraang kaluwalhatian, kundi sa paglikha ng hinaharap. Mabilis na nangyari ang mga pagbabago. 1 buwan ang lumipas, binuksan ang unang Digital Government Center sa Paris. Nagsimula ang paglalagay ng mga platform door sa metro. Nagtatag ang Sorbonne University ng isang sentro para sa pag-aaral ng Pilipinas. Bisperas ng Pasko, naghapunan kami ni Jean sa isang restaurant na tanaw ang Eiffel Tower. 1 taon lang, nagbago na ang lahat. Sabi niya, oo, ako at ang Pransiya, wala kang pinagsisisihan? Wala. Sa katunayan, nagpapasalamat ako dahil natutunan ko ang pagpapakumbaba. Hinawakan ni Jean ang aking kamay. Ipinagmamalaki kita. Ang iyong katapangan na isuko ang iyong dangal para sa Pransiya, hindi ko isinuko ang aking dangal, pagtatama ko. Nalaman ko kung ano ang tunay na dangal. Hindi ito ang kayabangan na manatili sa nakaraan, kundi ang pagpapakumbaba na patuloy na matuto at lumago. Sa labas, nagsimulang magningning ang Eiffel Tower. Maganda pa rin. Oo, ngunit iba na ang kahulugan ngayon. Dati, ito ay isang simbolo ng pagmamalaki sa nakaraang kaluwalhatian. Ngunit ngayon, ito ay isang simbolo ng hamon, tulad ng ating mga ninuno noong 1889 na ginawang posible ang imposible, kaya rin natin. Sa unang araw ng bagong taon, nagsulat ako sa aking talaarawan. Ang itinuro sa atin ng Pilipinas ay hindi teknolohiya. Ito ay isang saloobin. Ang katapangan na gawing pagkakataon ang krisis, ang diwa ng pagsubok na hindi natatakot sa kabiguan, dakila pa rin ang Pransiya. Ngunit ngayon, alam na natin, ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pagmamayabang sa nakaraan, kundi sa paglikha ng hinaharap. Sa edad na 65, nagsimula ako ng isang bagong buhay. Ang Pransiya, sa edad na 300, ay maaari ring magsimulang muli. Iyon ang pag-asa. Langma. Ibinaba ko ang aking panulat at tumingin sa labas. Papasikat na ang araw sa Paris. Ang ilog Seine ay dumadaloy pa rin. At ang Eiffel Tower ay nakatayo pa rin. Ngunit ngayon, ang Paris ay hindi na isang lungsod na nakatingin lamang sa nakaraan. Nagiging isang lungsod na ito na nangangarap ng hinaharap. At sa simula ng landas na iyon, naroon ang Pilipinas. Ang malaking aral na ibinigay ng isang bansa, ang katotohanan na tanging ang mga mapagkumbaba lamang ang maaaring maging dakila. 5 buwan ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang on-time performance ng Paris Metro ay tumaas sa 75%. Malayo pa rin sa 99.9% ng Maynila, ngunit isang 15 puntong pagtaas mula sa 60%. Ang bilang ng mga transaksyong digital ay lumampas sa 500,000 kada buwan. Ang bilang ng mga startup sa Paris ay tumaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon. Isang hapon ng tagsibol, sa isang board meeting sa Louvre, isa sa mga agenda ay ang pagdaraos ng isang espesyal na exhibition ng sining ng modernong Pilipinas. Ngumiti ako. Ang pagbabago ay nangyayari
kahit sa mga di inaasahang lugar. Pagkatapos ng pulong, tumayo ako sa gitna ng Louvre. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin na piramid. Nakapila ang mga turista para makita ang Mona Lisa, mga obra maestra ng nakaraan, maganda pa rin, dakila pa rin. Hindi ito sapat. Kailangan nating lumikha ng mga bagong obra maestra, ang Mona Lisa ng hinaharap. At, at ipinakita sa atin ng Pilipinas kung paano igalang ang tradisyon ngunit huwag magpakulong dito, alalahanin ang nakaraan ngunit huwag manatili rito. Patuloy na matuto, subukan, at magbago. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako si Sophie Dubois, 65 taong gulang. Ang itinuro sa akin ng Pilipinas ay hindi simpleng sistema o teknolohiya. Ito ay isang saloobin sa buhay. Matuto ng may pagpapakumbaba, sumubok ng may katapangan, at patuloy na magbago. Ang inyong bansa, ang Pilipinas, ay isang kahangahangang bansa. Mula sa mga pagsubok ng nakaraan tungo sa pagiging isa sa mga pinakadinamikong ekonomiya sa mundo. At ang lakas na nagtulak sa lahat ng iyon ay ang saloobing handang matuto. Marahil, ang mga bagay na itinuturing ninyong normal ang pagpasok sa bansa sa loob ng ilang minuto, ang 99.9% on-time na tren, ang MRI sa loob ng isang araw. Ang pagbabayad sa street food gamit ang telepono, lahat ng iyan ay hinahangaan ng buong mundo. Ipagmalaki ninyo ang inyong mga nagawa. At tandaan, ang inyong ngayon ay maaaring maging bukas ng iba. Tulad ng nangyari sa Pransiya. Ano ang inyong masasabi sa kuwentong ito? Naniniwala ba kayo na ang Pilipinas, ang lupang ating tinitirhan araw-araw, ay isang bansang gustong matutunan ng mundo? Ang ating pang-araw-araw na buhay, na itinuturing nating normal, ay ang hinaharap na pinapangarap ng iba. Mabilis na internet, maginhawang pampublikong transportasyon, episyenteng sistema ng kalusugan, maunlad na digital na administrasyon. Lahat ng ito ay ang maipagmamalaking mukha ng Pilipinas. Mangyaring mag-subscribe at i-like para suportahan kami at maghahatid kami ng mas maraming kawili-wiling kuwento. Ito ang Special Stories, naghahatid ng mga nakakaantig na kuwento mula sa ibang bansa. Salamat.